Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Sa video na to, pag-uusapan natin yung requirements na kailangan mong malaman at dalhin kung meron kang international flights. Baka kasi first time mong lalabas ng Philippines, ano ba yung mga kailangan mong i-prepare, baka ma-offload ka kasi kulang yung documents mo. Pag-uusapan natin yan. In Philippines, on the day of your flight, usually 2 hours before lang, di ba? Mata-traffic tayo. So, be in the airport 3 to 4 hours. Usual standard rule pag may flight ako. Meron tayong binabayaran na travel tax. Pero usually dito tayo sa economy class. For adults, kailangan mo magbayad sa airport ng 1,620. For kids naman, it's 810. For Filipino dependents, halimbawa asawa mo is OFW, dependent ka sa visa nila, mas mura, 300 pesos. Para naman sa mga social for business class, ito yung price na babayaran nyo. You can actually pay this sa airport nga or online under ng Kiasa website. Don't recommend paying online kasi nga nag-increase na sila guys for using their online payment gateway or something. So it's like tax over tax. Yung terminal fee actually, if you have an international flight, hindi mo na kailangan bayaran to. Usually, magre-reflect to sa invoice mo or sa binayaran mo sa flight ticket. But for mga domestic flights or local flights, may mga airport na naniningil ng terminal fee. So your passport must be valid at least 6 months so you can travel abroad. If you have a flight December, so dapat yung passport mo is valid at least May or June 2025. Next, if you have an old passport, just bring it with you. And maybe you have an old visa that is attached to your old passport. Hindi natin alam, baka hingan ka pa ng additional documents sa immigration. The travel departure QR code, you can get this by registering or submitting under etravel.gov.ph. So dapat meron kayong account bago kayo mag-register. 3 days or 4 days before, dapat nagawa nyo na to. Kasi pag ginawa nyo sa airport, baka mahirapan kayo and kailangan nyo ng wifi. Baka maiwan pa kayo ng aeroplano. You don't need to show this sa immigration. Just keep a copy. Kapag nascan yung passport nyo or dumaan na kayo sa immigration, malalaman naman yun na nag-register kayo sa eTravel. You can also check my tutorial if you need help. Currency declaration. So kung lalabas ka ng Philippines at meron kang dalang ganitong pera, 50,000 pesos, or worth other currency or foreign currency na 10,000 USD, kapag lumagpas ka dito, kailangan mo siyang i-declare. Kailangan mo ng document from Bangko Sentral ng Pilipinas. If you are traveling abroad, you should have your own digital bank, debit card or credit card. Kahit GCash pwede na. Magtabi kayo ng enough money for food allowance. Pero yung buong budget nyo, ilagay nyo sa digital money or sa online savings bank account. Tourist visa or entry visa. For example nga, pupunta ka ng USA, Canada, Australia. Make sure na meron kayong visa na gawa nyo na to. Kung meron man kayo before, make sure na it's still valid or hindi pa siya expired. Pwede kasi kayong ma-offload or hindi kayo makasakay ng aeroplano kung wala kayong visa sa bansa na pupuntahan nyo. So, kung pupunta ka kayo ng Singapore or sa ibang bansa, just make sure nga na alam nyo yung mga additional requirements. Kasi itong sinabi ko mostly for Philippines lang. Pero kung pupunta kayo ng Singapore, dadagdagan nyo lang ng arrival card. Kasi hindi naman required ang entry visa ng mga Pilipino sa Singapore. Employment proof. Okay, so ito usually yung mga hinahanap sa immigration. If you are working or nagtatrabaho ka sa isang private company, dalhin mo lang yung Certificate of Employment, HR leave form, your payslip. Siguro magdala ka na lang din ng photo mo dun sa company just in case manghingi pa ng additional proof na ito ang trabaho nyo. For freelancers, you can get a testimonial from your clients or print a copy of your contract that proves na meron nga kayong online-based na source of income. Kung meron din kayong ITR, registered kayo under ng BIR, dalhin nyo na din yun. For contractual naman or hindi full-time job, any proof na galing sa pinagtatrabahuhan nyo. For example, yung sweldo or GCash pinadala sa inyo. If you are a business owner, syempre kailangan magdala ng proof of your business permit, mayor's permit, and maybe transaction nyo din sa BIR. Pwede ring screenshot or photo or even Facebook page, website ng business nyo. And lastly, for government employees, syempre hindi natin dapat kalimutan yung travel authority. Ito yung document na kailangan nyo hingin sa supervisor nyo or sa HR. Kasi kung wala kayo nito guys, pwede kayo ma-offload. Financial proof. So, ito yung pera na dala nyo at yung source of income nyo kapag tinanong nga ng immigration. Bank certificate for travel, pwede ring bank statement or SOA, bank apps tulad ng mga mobile banking, GCash, PayMaya. Kahit saan naman bansa kayo pumunta, tinatanggap ang wireless payment.
health certificate or vaccination certificate. Actually, matagal na to guys. Hindi mo na kailangan dilin yung vac cert mo or anything about COVID. Insurance din, it's optional. Kung gusto mong bumili ng travel insurance, pwede naman. But it's not required. Accommodation or address sa abroad. It's best na meron kayong printed accommodation nyo. So, ito yung hotel, sa invitation letter, or sa Airbnb. Kung meron kayong itinerary tour na ginawa nyo, i-print nyo din para alam nyo rin kung anong mga activities pupuntahan nyo from day 1 to day 2, depende kung ilang araw kayo. Kasi minsan tatanungin kayo ng immigration, anong gagawin nyo sa ibang bansa. So may idea kayo kung ano ang mga isasagot nyo. For OFW, if it's your first time na uuwi ng Pilipinas and then babalik ka na abroad, dali nyo lang yung work visa nyo, verified work contract. And then yung OEC mo, make sure na meron kang print. Huwag niyong kalimutan yung 550 pesos terminal fee refund. Next naman, direct hire first time na OFW. Dalhin nyo lang yung mga documents nyo na galing sa phase 1 and phase 2 kasi sabi dito original and photocopy. So merong dalawang letter na kailangan. Kung sponsored ka, pwedeng affidavit of support and letter of undertaking. Affidavit of support, ginagamit lang siya kapag kailangan mong ipa-approve to sa Philippine Embassy. So, ibig sabihin, yung sponsor mo ay nasa ibang bansa. Undertaking letter, ito naman yung document na ginagamit kapag yung sponsor mo ay kasabay mo galing sa Pilipinas. Pwede rin kung imimit mo yung sponsor mo sa ibang bansa. You can watch my video para mas malaman nyo yung full detail about this. For students naman na merong pasok, for college, dala lang kayo ng ID. For minors, magdala ng enrollment certificate. Newlyweds, Filipino, or bagong kasal sa AFAM, magdala ng digital copy ng marriage certificate. Yung CFO, hindi nyo na kailangan yan kung magta-travel lang kayo. Pero kung titira kayo sa ibang bansa, doon na kayo magmamigrate, kakailanganin nyo ng CFO. Kung hindi naman kayo sponsored, may imimit kayong kaibigan or pupuntahan nyo yung family nyo or relative nyo sa ibang bansa, pwede na yung invitation letter. Basta nandun yung information ng imimit mong tao and yung address kung saan ka mag-stay. And pinakalas, for minors na walang kasamang legal guardian, kailangan ng bata ng DSWD clearance. Yun lang guys, sana nakatulong yung video. Kung may tanong kayo, just comment down below. Or you can reach me in Facebook for emergency questions kung hindi ko kayo nasagot within 2 days. Usually kasi 1 day, sinasagot ko yung mga chats, yung mga comments sa YouTube. Shoutout sa mga subscribers, mga nag-follow and support. Please subscribe kung hindi pa. I will see you in my next video.